Hoy matanda, bingi ka ba? Kanina pa kita tinatawag. Pasensya na po, Ma'am Sofia. May kailangan po ba kayo? Tinatapos ko lang po ang paglilinis sa likod. Huwag mo akong sagutin ng ganyan. Tingnan mo itong sapatos ko. Nadumihan ng wine dahil sa pagiging lampa mo kanina habang naghahain. Ang mahal ng bili namin dito sa Italy, tapos dudumihan mo lang? Pasensya na po talaga, ma'am. Kukuha lang po ako ng basahan sa kusina para punasan agad. Anong basahan? Wala nang oras para sa basahan. Magsisimula na ang susunod na kafa ng mga kaibigan ko. Gamitin mo ang suot mong damit. Ngayon na! Lumuhod ka at linisin mo ang sapatos ko gamit ang laylayan ng baro mo. Tumigil ang mundo ni Nanay Vale. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila tinutusok ng libu-libong karayom sa tindi ng sakit at hiya. Sa gitna ng malawak at marangyang sala ng mansyon sa Forbes Park, nakatayo si Sofia na parang isang reyna, habang ang kanyang mga kaibigang alta ay nakatingin at nagbubulungan, tila naghihintay sa susunod na kabanata ng libangan. Ang bawat sulyap nila ay tila latigo na humahagupit sa dangal ng matanda. Dahan-dahang lumuhod si Nanay Vale sa malamig na sahig na gawa sa mamahaling marmol. Ang kanyang mga tuhod ay kumirot, tanda ng katandaan at pagod, ngunit mas masakit ang kirot sa kanyang dibdib. Hawak niya ang laylayan ng kanyang kupas na blusa, ang blusang siya rin mismo ang nagtahi-tahi at nag-ayos sa loob ng maraming taon upang makatipid. Sa bawat tahi ng damit na iyon, ay nakabaon ang mga alaala ng kanyang pagsisikap para sa anak na si Armando. Ngunit na yon, ang sagradong alaala ng kanyang sakripisyo ay gagamitin lamang bilang basahan para sa isang pares ng sapatos. Habang maingat niyang pinupunasan ang mansa ng pulang alak, naramdaman niya ang amoy ng mamahaling pabango ni Sofia na humahalo sa amoy ng chemical sa panlinis na nanuot na sa kanyang sariling mga kamay. Ang bawat kuskus niya ay sinasabayan ng mahihinhin, ngunit mapang-aping tawa ng mga babaeng nasa paligid. Para sa kanila, siya ay hindi isang tao, kundi isang kagamitang walang buhay. Isang aninong naninirahan sa sulok ng mansyon na maaari nilang tapakan anumang oras. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa pagtitimpi. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumayo, at ipakita sa kanila kung sino talaga ang may-ari ng lahat ng karangyaang tinatamasan nila ngayon. Ngunit nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa dumi sa sapatos, pilit na itinatago ang mga luha na gustong kumawala. Alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Ang bawat paghamak na tinatanggap niya ay tila butil ng binhi na itinatanim sa kanyang puso, naghihintay ng tamang panahon para sa anihan ng katarungan. Muli niyang tiningnan ang kanyang blusa. Ang bahaging ginamit pampunas ay basa na at may mansa na rin ng alak. Naalala niya kung paano niya pinagpuyatan ang bawat tahi nito noon panahong wala pa silang makain. Noong ang bawat pisong matitipid niya ay inilalaan niya para sa pag-aaral ni Armando. Ang bawat hibla ng tela ay saksi sa kanyang pag-ibig bilang isang ina. Isang pag-ibig na ngayon ay niyuyurakan ng babaeng pinili ng kanyang anak. Matapos ang ilang sandali, tumayo si Sofia at tiningnan ang sapatos ng may pandidire bago muling ibinaling ang tingin sa matanda. Walang bahid ng pasasalamat. Tanging pangungutya lamang ang makikita sa kanyang mga mata na tila ang presensya ni Nanay Vale ay isang malaking istorbo sa kanyang perpektong mundo. Ayan, pwede na. Pero sa susunod, matuto kang tumingin sa dinadaanan mo. Hindi porket pinapatira ka namin dito, ay pwede ka nang maging kampante. Isang pagkakamali mo pa, matatandaan mo kung gaano kalakas ang loob kong itapon. Kapabalik sa kalsada kung saan ka nanggaling. Nanatiling tahimik si Nanay Vale. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng kanyang maruming apron. Ang bawat salita ni Sofia ay tila lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Ngunit sa halip na manghina, ito ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng lakas
na hindi niya inaasahang mararamdaman pa sa kanyang edad. Nang makaalis si Sofia at ang kanyang mga kaibigan patungo sa hardin para sa kanilang tsaa, naiwan si Nanay Vale na mag-isa sa gitna ng malawak na sala. Ang katahimikan ng bahay ay tila humihinga. Dala ang bigat ng lahat ng sikretong nakatago sa loob ng mga dingding nito. Lumingon siya sa isang malaking painting sa dingding. Ang larawan ng kanyang asawa na si Don Mateo. Tila may mensahe ang mga mata nito sa kanya. Isang paalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakukuha sa ingay, kundi sa pasensya. Kinuha niya ang tray na naiwan sa lamesa at dahan-dahang naglakad patungo sa kusina. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang bigat. Hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa desisyong nabuo sa kanyang isipan. Sa loob ng bulsa ng kanyang apron, naramdaman niya ang malamig na metal ng isang lumang susi. Ang susi na matagal na niyang hindi ginagamit. Ang susi na magbubukas sa katotohanang hindi pa handang harapin ni Armando at Sofia. Habang naghuhugas siya ng mga baso sa kusina, pumasok ang isang mensahe sa kanyang isipan. Isang katanungang matagal na niyang iniiwasan. Hanggang kailan niya kayang tiisin ang hapdi ng pagtalikod ng sarili niyang dugo? Hanggang kailan siya mananatiling anino sa sarili niyang kaharian? Ang bawat patak ng tubig mula sa gripo ay tila tunog ng orasan, nagbibilang ng bawat sandaling natitira sa kanyang pagpapanggap. Bago matapos ang gabi, isang mabilis na tawag ang natanggap ni Nanay Vale sa kanyang maliit at lumang cellphone na itinago niya sa ilalim ng kanyang unan. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng paggalang at takot. Ang balitang hatid nito ay magpapabago sa daloy ng laro, isang impormasyong maaaring magpabagsak sa lahat ng pinaghirapan ni Armando sa isang iglap. Ngunit sa halip na matuwa, nakaramdam si Nanay Vale ng isang malalim na lungkot. Alam niyang ang simula ng kanyang tagumpay ay ang simula rin ng pagkawasak ng anak na itinuring niyang buhay. Ma'am, handa na po ang lahat. Hinihintay na lang po namin ang inyong huling hudyat. Tumingin si Nanay Vale sa bintana, sa madilim na kalangitan ng Maynila. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, malalaki at mabibigat na butil na humahampas sa bubungan ng mansyon. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Habang hinahaplos niya ang mansa ng alak sa kanyang blusa, huwag muna. Hayaan nating isipin nilang sila ang panalo. Mas masarap ang anihan kung hinog na ang lahat ng sakep. Sa gitna ng kadiliman ng kanyang maliit na silid, isang lihim na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Isang ngiting hindi dala ng katuwaan, kundi ng isang mapait na paniningil na malapit ng magsimula. Armando, look at your mother! She's ruining the image of this house and you're just sitting there! Hayaan mo na, Sofia. Matanda na siya. Pagpasensyahan mo na lang. No! I want her out of the kitchen when my friends are here. She smells like old vinegar and cheap laundry soap. It's embarrassing. Fine, I'll talk to her. Just stop shouting. It's bad for the kids to hear this. Talk to her? Give her money and send her to a nursing home. She's a burden, Armando. A ghost in our hallway. I said I'll handle it, Sofia. Please, give me some peace. Naroon si Nanay Vale. Sa likod ng pinto ng silid-aklatan, tanga ng isang tasa ng mainit na tsaa na balaksana niyang ibigay sa anak na si Armando. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Sofia ay tila mga bubog na bumabaon sa kanyang balat. Ngunit ang mas masakit ay ang kawalan ng kibo ng sarili niyang anak. Ang katahimikang namayani pagkatapos ng pagsigaw ni Sofia ay mas lalong nakabibingi kaysa sa anumang ingay. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso at ang banayad na kalansing ng platito sa kanyang nanginginig na kamay. Dahan-dahang pinihit ni Nanay Vale ang seradura at pumasok sa silid. Nakita niya si Armando na nakasandal sa kanyang mamahaling silya. Ang mukha ay bakas ng pagod, ngunit puno ng pagkairita. Nang makita siya nito, tila mas lalong dumilim ang anyo ng kanyang anak. Walang ngiti, walang pag-aalala, tanging isang malamig na tingin na tila ba isa siyang estranggero
na biglang sumulpot sa gitna ng isang mahalagang transaksyon. Ma, bakit hindi ka muna kumatok? Sabi ko naman sa'yo, busy ako sa trabaho. Ang bungad ni Armando sa isang boses na walang bahid ng lambing. Inilapag ni Nanay Vale ang tsaa sa ibabaw ng mesa. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Gusto ko lang sanang makausap ka, anak. Tungkol sa nangyari kanina sa sala. Tungkol sa pagtrato sa akin ni Sofia. Bumuntong hininga si Armando ng malalim. Ang uri ng hininga na nagpaparamdam sa kausap na sila ay isang malahing istorbo. Hindi niya tiningnan ang ina sa mga mata. Sa halip, kinuha niya ang isang makapal na sobre mula sa kanyang drawer at inilapag ito sa harap ng matanda. Ang tunog ng sobreng tumama sa kahoy na mesa ay tila isang hatol na nagtatapos sa anumang ugnayan ng puso. Ma, kailangan mong intindihin si Sofia. She's under a lot of pressure. And let's be honest, you're not making it easy for us. Your image, the way you dress, it doesn't fit the Tequila name anymore. Ayaw kong lumaki ang gulo. Ito, kunin mo itong pera. 500,000 pesos yan. Bumili ka ng mga bagong gamit mo o kung gusto mo, magbakasyon ka muna sa probinsya. Just stay out of Sofia's way for a while. Nanigas ang buong pagkatao ni Nanay Vale. Tinitigan niya ang sobrang naglalaman ng perang, tila pambayad sa kanyang dignidad. Naalala niya ang mga gabing wala siyang tulog noong bata pa si Armando. Ang mga araw na hindi siya kumakain para lamang mabili ang gamot nito sa hika. At ang lahat ng perang kinita niya mula sa pagpapatayo ng imperyo ngayon ay ipinapamuka sa kanya ng anak. Ang utang na loob ay tila naging isang bula na naglaho sa gitna ng ningning ng salapi at kapangyarihan. Pera, Armando? Pera ba ang tingin mong kailangan ko? Ang mahinang tanong ni Nanay Vale, ang kanyang boses, ay nanginginig sa pagitan ng galit at pighati. Ang kailangan ko ay ang anak na pinalaki ko. Ang anak na tinuruan kong gumalang sa nakatatanda, lalo na sa nagluwal sa kanya. Tumayo si Armando. Ang kanyang taas ay tila isang pader na naglalayong liitan ng anyo ng kanyang ina. Ma, let's not be dramatic. I gave you a roof. I gave you food. What else do you want? Kung hindi mo kayang tanggapin ang ugali ni Sofia, baka mas mabuting humanap ka na lang ng ibang matitirhan. I can't risk my reputation and my marriage for this. Sa sandaling yon, ang huling bahagi ng pusong ina ni Valeria ay tila tuluyan ng nadurog. Ngunit sa ilalim ng bawat piraso ng nadurog na puso, isang matigas na pundasyon ng katotohanan ang lumitaw. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang bata na humahawak sa kanyang laylayan. Ito ay isang anino na lamang ng kanyang ambisyon. Tinalikuran ni Nanay Vale ang sobre at ang kanyang anak nang walang pasabi. Ang kanyang bawat hakbang palabas ng silid ay punong-puno ng bigat, ngunit may kasama ng paninindigan. Nang makarating siya sa kanyang maliit at madilim na kwarto, umupo siya sa gilid ng kanyang kama. Walang ilaw. Tanging ang liwanag lamang mula sa buwan na dumadaan sa bintana ang nagbibigay anyo sa paligid. Hinaplos niya ang kanyang dibdib. Dinarama ang bawat pintig na tila nagmamadali. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang banayad na tunog ng kanyang telepono mula sa ilalim ng unan. Hindi ito ang kanyang lumang cellphone, kundi ang isa pang device na tanging siya at si Elias lamang ang nakakaalam. Isang text message ang bumungad sa kanya mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit kilala niya ang paraan ng pagsasalita nito. The board is questioning the recent missing funds in the subsidiary, chairperson. They are looking for you. Armando is starting to panic, though he doesn't know why the banks are closing their doors. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Nanay Vale. Sa labas, ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas. Niyayanig ang mga dahon ng malalaking puno sa paligid ng mansyon. Ang bawat kalansing ng bintana ay tila isang babala. Biglang narinig ni Nanay Vale ang isang malakas na sigaw mula sa ibaba, mula sa opisina ni Armando. Isang sigaw ng matinding galit at takot. Sinundan ito ng mabilis na yabag ng mga paa ni Sofia na tila nagmamadali patungo sa asawa. Armando, what's happening?
Why is the lawyer on the phone saying our joint accounts are under investigation? Sinong nag-freeze ng assets natin? Nanatiling nakaupo si Nanay Vale sa dilim. Alam niyang ang bawat sentimong ibinigay niya kay Armando ay may kalakip na kondisyon. Isang kondisyong hindi binasa ng anak dahil sa sobrang tiwala sa kanyang sarili. Ang dakilang mana ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa kontrol. At ang kontrol na iyon ay muling nagbabalik sa mga kamay na nagtanim nito. Kinuha niya ang kanyang lumang blusa at dahan-dahang itiniklop ito. Sa kabila ng lahat ng sakit, may isang tanong na nananatili sa kanyang isipan. Isang misteryong mas malalim pa sa pera. Sino ang nagbigay ng impormasyon sa board tungkol sa mga ilegal na transaksyon ni Armando bago pa siya nakagawa ng hakbang? Isang kumatok sa pinto ng kanyang kwarto. Hindi ito si Armando o Sofia. Isang mahinang tinig ang narinig niya mula sa labas. Nanay Vale, gising pa po ba kayo? May kailangan po kayo malaman tungkol kay Sir Armando. Hindi lang po ito tungkol sa pera. May nakita po ako sa kotse niya kagabi. Ano itong basurang nakatago sa ilalim ng kutsun mo, matanda? Akala mo ba hindi ko malalaman na nagtatago ka ng dumi sa loob ng bahay ko? Ma'am Sofia, pakiusap po, wag yan. Ibalik niyo po sa akin ang papel na yan. Wala po itong kinalaman sa inyo. Walang kinalaman? Lahat ng dumi sa loob ng mansong ito ay problema ko. Amoy amag at luma na ang papel na ito, nakakasulasok. Ano ba ito? Utang ng namatay mong asawa? Sulat yan ng yumaong asawa ko, ma'am. Yan na lang ang kaisa-isang bagay na nag-uugnay sa akin sa kanya. Pakiusap, ibigay niyo na po sa akin. Sulat? Ang madamdaming liham ng isang mahirap sa isa pang mahirap? Sa tingin mo ba may puwang ang ganitong kalat sa Forbes Park? Ang kalat ay itinatapon, hindi iniingatan. Tumayo si Sofia sa gitna ng maliit na silid ni Nanay Val. Ang kanyang muka ay balot ng put na hinaluan ng katuwaan sa nakikitang paghihirap ng matanda. Hawak niya ang isang piraso ng papel na madilaw na sa kalumaan. Ang mga kanto nito ay mabuhay na at ang mga sulat kamay ay tila humihingi ng awa. Iyon ang huling liham ni Don Mateo bago ito pumanaw. Ang mga salitang naglalaman ng pangako ng pag-ibig at ang mga lihim na tanging silang dalawa lamang ang nakakaalam. Hindi nakapaghintay si Nanay Vale. Sa kabila ng panghihina ng kanyang mga binti, sinubukan niyang abutin ang papel mula sa kamay ni Sofia. Ngunit sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Narinig ni Nanay Vale ang isang tunog na mas masakit pa sa anumang sampal o mura. Ang tunog ng bawat hibla ng lumang papel na pinupunit, dahan-dahan, piraso sa bawat piraso. Ang bawat punit ay tila isang hiwa ng patalim sa kaluluwa ni Nanay Vale. Pinanood niya ang pagbagsak ng mga puting piraso sa sahig, tila mga talulot ng bulaklak na nalalanta bago pa man mahulog. Ang mga salitang, "Mahal ko," "Pangako," at ang mga pirma ng kanyang asawa ay naging maliliit na basura na lamang sa paanan ng mapagmataas na babae. Ayan, ngayon, malinis na ang kwarto mo. Huwag mo na ulit akong susubukan, matanda. Ang susunod na pupunitin ko ay ang kontrata mo sa bahay na ito. Ang huling hirit ni Sofia bago ito tumalikod at lumabas, iniwan ang matanda sa gitna ng kanyang pagkawasak. Bumagsak si Nanay Vale sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga kamay, na dati ay matatag na humahawak sa timon ng isang higanteng korporasyon, ngayon ay nanginginig habang pilit na pinupulot ang bawat maliit na piraso ng papel. Ang bawat pirasong nadadampot niya ay hinahalikan niya. Pilit na binubuo sa kanyang isipan ang mga salitang hindi na kailanman mababasang muli. Dito, sa malamig na sahig ng silid ng mga katulong, ang huling bahagi ng pagkataon ni Valeria na nagnanais pa ng pagmamahal sa pamilyang ito ay tuluyan ng namatay. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa mga punit na papel, binabasa ang tinta ng nakaraan. Ngunit nang iyangat niya ang kanyang paningin, wala nang bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Ang tanging naroon ay isang malamig at matalim na liwanag.
Ang liwanag ng isang reynang handa nang bawiin ang kanyang trono sa pamamagitan ng apoy. Idinikit ni Nanay Vale ang mga piraso ng papel sa kanyang dibdib. Dinarama ang huling init ng alaala ni Mateo. Sa sandaling iyon, ang kanyang hininga ay naging kalmado. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay nagsimulang bumigkas ng isang sumpa. Hindi na siya ang matandang biktima. Siya na ang maniningil. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang tindig ay hindi na nakakuba sa bigat ng pagpapanggap. Lumapit siya sa kanyang munting baul at kinuha ang isang nakatagong recorder. Pinakinggan niya ang isang audio clip. Isang lihim na pag-uusap ni Sofia at ng isang hindi kilalang lalaki tungkol sa paglustay ng pondo ng korporasyon upang bayaran ang mga utang nito sa sugal. Akala mo ba ay papel lang ang pinunit mo, Sofia? Ang pinunit mo ay ang huling pagkakataon ninyong dalawa ni Armando na mabuhay ng payapa. Ang mahinang bulong ni Nanay Vale sa hangin. Lumabas siya ng kanyang silid at naglakad patungo sa kusina. Nakita niya si Sofia na masayang nakikipagtawanan sa telpono habang umiinom ng mamahaling wine. Hindi nagpakita ng anumang emosyon si Nanay Vale. Sa halip, kinuha niya ang basahan at nagsimulang maglinis sa paligid ni Sofia, tila isang tapat na alipin. Ngunit sa bawat galaw ng kanyang kamay, may isang bagay siyang inilagay sa ilalim ng baso ni Sofia. Isang maliit na microchip na magsisilbing mata at taingan ng kanyang mga tauhan sa labas. Nang gabing iyon, habang ang buong mansyon ay balot ng katahimikan, si Nanay Vale ay nakaupo sa dilim, nakatingin sa mga piraso ng papel na binuo niya sa ibabaw ng kanyang lamesa. May mga numerong lumitaw sa likod ng mga punit na papel kapag tinatamaan ng liwanag ng buwan. Isang lihim na code na iniwan ni Mateo para sa ganitong pagkakataon. Isang daiso na magbubukas sa isang account na hindi kailanman nalaman ni Armando. Isang account na naglalaman ng sapat na kapangyarihan upang burahin ang pangalang Dakila sa mapa ng kalakalan ng Pilipinas. Isang mahinang kumatok sa kanyang bintana. Si Elias iyon, ang kanyang tapat na kawal. Sa dilim, nag-abot ito ng isang itim na envelope. Handa na po ang lahat para sa bukas, Chairperson. Pero may isang bagay po kayong dapat malaman. Ang sulat na pinunit ni Sofia, hindi po iyon ang orihinal. Ang orihinal po ay nasa ligtas na kamay. Nanlaki ang mga mata ni Nanay Vale. Kung hindi iyon ang orihinal, sino ang nagpalit ng sulat sa lo? Handa na ba ang lahat, Elias? Nakaabang na po ang mga tao natin sa loob ng bangko, Chairperson. Isang hudyat nyo lang, magsisimula na ang pagguho ng kanyang mga pundasyon. Mabuti, siguraduhin mong walang anumang bakas na magtuturo sa akin. Hayaan nating isipin ni Armando na ito ay bunga lamang ng kanyang sariling kapabayaan. Masusunod po, pero nanay, sigurado na po ba kayo rito? Wala na po bang balikan kapag pinihit na natin ang susi? Matagal lang nawala ng daan pabalik, Elias. Noong pinunit nila ang huling alaala ni Mateo, doon din nila tinapos ang karapatan nilang tawagin akong ina. Sa ilalim ng malawak at madilim na langit ng hating gabi, ang hardin ng mansyon ay tila naging isang lihim na entablado. Ang malamig na simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng basang lupa at mga bulaklak ng dama de noche. Ngunit para kay Nanay Vale, ang bawat hininga ay puno ng amoy ng darating na pagbabago. Nakatayo siya sa gitna ng mga anino. Ang kanyang anyo ay hindi na ang kuba at mabuway na katulong, kundi isang figurang puno ng otoridad at bigat. Iniabot ni Elias ang isang itim na telepono, isang kagamitang hindi kayan itrace ng kahit anong signal sa bansa. Sa liwanag ng screen, ang mukha ni Valeria ay tila isang eskultura ng yelo. Matigas, malamig, at walang bakas ng pag-aalinlangan. Pinindot niya ang isang serye ng mga numero na tanging siya lamang ang nakakaalam. Nang sumagot ang nasa kabilang linya, ang kanyang tinig ay nagbago. Wala na ang malambot at paos na boses ni Nanay Vale.
Ang lumabas ay ang matalas at makapangyarihang tinig ng chairperson ng Dakilang Mana. This is Chairperson Valeria. Authenticate Security Code 7742. Freeze all personal and joint liquid assets under the name of Armando Dakila. Immediate effect. Lock the offshore accounts in Singapore and Cayman Islands. Leave him with nothing but the dust in his pockets. Matapos ang maikling kumpirmasyon mula sa kabilang linya, ibinaba ni Valeria ang telepono. Isang malalim na katahimikan ang namayani sa pagitan nila ni Elias. Ang tanging naririnig lamang ay ang malayo at mahinang huni ng mga kuliglig at ang banayad na pagaspas ng mga dahon. "Kain po muna kayo, nanay," mahinang sabi ni Elias, sabay abot ng isang mainit na siopaw na nakabalot sa lumang diaryo. "Alam ko pong hindi kayo nakakain ng hapunan dahil sa ginawa ni Ma'am Sofia." Napaniti ng bahagya si Valeria. Ang simpleng pagmamalasakit ni Elias ay mas matimbang pa sa lahat ng luhong nakapaligid sa kanya. Kinagat niya ang mainit na tinapay, dinarama ang init nito na tila isang yakap sa gitna ng malamig na gabi. Sa sandaling ngayon, siya ay hindi ang chairperson, kundi isang matandang nagugutom na pinahahalagahan ng isang tapat na kaibigan. "Salamat, Elias. Ikaw na lang ang natitirang pamilya ko sa bahay na ito. Huwag po kayo mag-alala, nanay. Hanggang sa huli, nasa likod niyo ako." Nang sumapit ang umaga, ang mansyon ay tila isang payapang dagat bago ang dambuhalang tsunami. Nagpatuloy si Nanay Vale sa kanyang mga gawaing bahay, ang paglalampaso ng sahig, ang pagpupunas ng mga muebles, at ang paghahanda ng almusal. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakayuko, pilit na itinatago ang kislap ng tagumpay na unti-unti nang sumisibol. Ang katahimikan ay nabasag ng isang matinas na sigaw mula sa itaas. Ang yabag ng mga paa ni Sofia ay mabilis at tila naghahabol ng hininga habang pababa ng hagdan. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kolorete at kapalaluan, ngayon ay balot ng matinding pagtataka at galit. "Armando! Armando, gising! Bakit ayaw gumana ng lahat ng card ko? Sinubukan kong mag-order ng bagong sapatos online pero lahat ay declined. Pati ang joint account natin, hindi ko ma-access." Sumunod si Armando, nagulong-gulo ang buhok at tila hindi pa lubos na gising. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang sariling telepono. "Hindi ko rin alam, Sofia. Tinatawagan ko ang bank manager pero hindi nila sinasagot ang mga tawag ko. Sabi sa automated system, ang accounts natin ay under security audit. Imposible ito. Wala tayong utang na hindi nababayaran." Nasa kusina lamang si Nanay Vale, dahan-dahang hinahalo ang kape para sa mag-asawa. Ang tunog ng kutsara na tumatama sa porselana ay tila isang metronome, nagbibigay ng ritmo sa unti-unting pagbagsak ng kanilang mundo. Nang lumabas siya upang ilapag ang kape, nakita niya ang dalawa na tila mga nawawalang bata sa gitna ng kanilang sariling sala. "Sir Armando, Ma'am Sofia, heto na po ang kape niyo. Pasensya na po kung medyo napagalan," mahinahong sabi ni Nanay Vale. Ang kanyang boses ay puno ng kunwaring pag-aalala. "Tumabi ka nga, matanda! Hindi kape ang kailangan namin ngayon," sigaw ni Sofia habang tinatabig ang kamay ni Nanay Vale. Muntik nang matapon ang mainit na likido, ngunit nanatiling kalmado ang matanda. Tiningnan ni Nanay Vale si Armando. Ang kanyang anak ay mukhang matanda na kaysa sa kanyang tunay na edad sa loob lamang ng ilang minuto. Ang takot sa mga mata nito ay ang pinakamasarap na kabayaran para sa lahat ng gabi ng pag-iyak ni Valeria. Habang nagtatalo ang dalawa, isang kumatok sa pintuan ng mansyon. Hindi ito ang karaniwang katok ng mga bisita. Ito ay mabigat at puno ng awtoridad. Pagbukas ni Elias ng pinto, pumasok ang tatlong lalaking naka-Amerikana may hawak na mga dokumento. "Mr. Armando Dakila, we are from the Board of Directors of Dakilang Mana. We have received an emergency resolution signed by the majority of the shareholders. Starting today, your executive powers are suspended, pending an investigation into the suspicious movement of funds.
Napaupo si Armando sa sofa. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Resolution? Sino majority? Ako ang CEO. Sino ang nagpatawag ng board meeting na hindi ko alam? Ang isa sa mga lalaki ay tumingin sa paligid at ang kanyang paningin ay saglit na tumigil kay Nanay Vale na tahimik na nakatayo sa sulok. Isang mabilis na pagtango ang ibinigay nito bago muling humarap kay Armando. The chairperson herself called the meeting, Mr. Dakila, and she has someone else buying the remaining shares in the market. Isang ghost executive na ngayon ay may hawak na ng 30% ng kumpanya. Sino ang ghost executive na ito? At bakit tila kilala niya ang bawat sulok ng buhay ni Armando? Ang bawat tanong ay tila isang tanikalang sumasakal sa mag-asawa, habang si Nanay Vale ay dahan-dahang bumalik sa kusina upang itapon ang kapeng hindi man lang natikman ng kanyang anak. Binang kanyang kutson. Sino pa ang naglalaro sa loob ng bahay na ito maliban sa kanya? Anong ibig mong sabihin na wala ng laman ang credit card ko? Yan ang pambayad ko sa catering para sa charity lunch bukas. Ma'am Sofia, pasensya na po. Pero lahat po ng accounts na nasa ilalim ng pangalan nyo at ni Sir Armando ay naka-freeze. Hindi po talaga tatanggapin ang payment. Umalis ka na, layas. Armando, gawin mong paraan. Hindi pwedeng mapahiya ako sa mga amiga ko. Sofia, tumigil ka muna. Hindi mo ba naririnig? Investigated ang kumpanya. Pati ang mga personal savings natin, hindi ko magalaw. May nagtatraidor sa atin sa loob. At yon ang kailangan kong malaman. Naroon si Nanay Vale sa sulok ng kusina, tahimik na naghuhugas ng mga platong ginamit sa almusal. Ang tunog ng agos ng tubig mula sa gripo ay tila isang banayad na musika na sumasabay sa koro ng sigawan sa kabilang silid. Bawat mura at buliw ni Sofia ay tila mga palasong tumatama sa pader. Walang talim na kayang sumugat sa pusong matagal ng pinatigas ng pighati. Dahan-dahan niyang pinunasan ang isang kristal na baso. Ang kislap nito ay tila anino ng mga matang nagmamasid. Sa kanyang isipan, hindi na siya ang matandang katulong na kinukutya. Siya ang arkitekto ng dahan-dahang pagguho ng toreng kinatatayuan ng mag-asawa. Pumasok si Sofia sa kusina na tila isang nagnangalit na bagyo. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit, ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na sa tinde ng presyon. Nang makita niya si Nanay Vale na payapang nagtatrabaho, tila nakahanap siya ng mapagbubuntunan ng lahat ng kanyang kabiguan. Ikaw! Ikaw na matanda ka! Sigaw ni Sofia habang marahas na tinatabig ang mga platong bagong hugas. Ang tunog ng porselanang bumabagsak at nadudurog sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Ang mga piraso ng puting plato ay nagkalat sa paanan ni Nanay Vale, tila mga kristal na luha ng isang tahanang wala ng pag-ibig. Mula nang pumasok ka sa bahay na ito, puro kamalasan ang dinala mo. Ikaw ang jinx, malas ka, patuloy ni Sofia. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa mukha ng matanda. Dahil sa mga rason na hindi ko maintindihan, nagkakandaloko-loko ang buhay namin. At dahil kailangan naming magtipid, mula ngayon, wala ka ng lunch. Isang beses ka nalang kakain sa loob ng isang araw. At kung hindi mo gusto, lumayas ka sa kalsada at doon ka mabulok. Nanatiling nakayuko si Nanay Vale. Tinitigan niya ang mga durog na plato sa sahig. Ang bawat piraso ay paalala ng kanyang mga pangarap na binuo para kay Armando, na ngayon ay niyuyuraka na lamang ng babaeng ito. Ang gutom ay hindi bago sa kanya. Mas matindi pa ang gutom na naramdaman niya noong itinataguyod niya ang dakilang mana mula sa wala. Opo, Ma'am Sofia, masusunod po, mahinahong sagot ni Nanay Vale. Ang kanyang boses ay tila isang bulong sa hangin. Huwag mo akong sagutin ng ganyan. Linisin mo yan. At siguraduhin mong walang matitirang kahit isang pirasong bubog, kundi ipapakain ko sa iyo ang lahat ng yan. Nang makaalis si Sofia, dahan-dahang lumuhod si Nanay Vale upang pulutin ang mga basag na porselana. Ang dulo ng isang matalim na piraso ay bahagyang humiwas sa kanyang daliri.
Pinanood niya ang paglabas ng isang butil ng pulang dugo, isang matingkad na kulay sa gitna ng kaputian ng plato. Hindi niya naramdaman ang hapdi. Sa halip, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan. Ang bawat patak ng dugo ay katumbas ng bawat sentimong nawawala sa bulsa ng kanyang mga kaaway. Sa labas, narinig niya ang tunog ng makina ng kotse. Si Armando ay nagmamadaling umalis, marahil ay susubukan pang isalba ang natitira niyang dangal sa bangko. Ngunit hindi alam ni Armando na ang bawat pinto na kanyang kakatukin ay sarado na bago pa man siya dumating. Lumapit si Elias sa pintuan ng kusina. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala habang tinitingnan ang matandang babaeng nakaluhod sa sahig. Gusto niyang tumulong, ngunit alam niyang kailangang manatili sa kanilang mga papel upang hindi mabunyag ang lahat. Nanay, may balita po galing sa Switzerland, bulong ni Elias nang masiguradong wala nang nakakarinig. Ang account audit ay hindi lang dahil sa suspicious movement. May nakita silang record ng isang Swiss account na nakapangalan kay Ma'am Sofia. Doon po napupunta ang perang nawawala sa kumpanya. Tumigil ang kamay ni Nanay Vel sa pagpulot ng bubog. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kaya naman pala masyadong matapang ang asawa ng anak ko. Nagnanahaw siya sa kumpanyang hindi naman sa kanya. Ano pong gagawin natin? Hayaan mo silang mag-away, Elias. Ang apoy na sinindihan nila ay sila rin ang tutupok sa sarili nilang bahay. Ipadala mo ang ebidensya sa board, pero gawin mong tila galing ito sa isang anonymous whistleblower mula sa loob ng audit team ni Armando. Nang hapong iyon, habang nagugutong at pagod, si Nanay Vel ay nagpatuloy sa paglilinis ng mansyon. Sa gitna ng kanyang pagtatrabaho, nakakita siya ng isang lumang sobre sa ilalim ng sofa ni Armando. Isang sobreng may tatak ng isang kilalang law firm. Nang buksan niya ito, nanlamig ang kanyang buong pagkatao. Hindi lamang pera ang ninanakaw ni Sofia. Balak din niyang ilipat ang lahat ng pag-aari ni Armando sa kanyang sariling pangalan at i-divorce ang lalaki kapag wala na itong silbi. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa itaas. Ang sigawan ng mag-asawa ay muling nagsimula. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama ng tunog ng mga gamit na nagbabagsakan. Ang lihim na nadiskubre ni Nanay Vel ay tila ang huling piyesa ng puzzle na kukumpleto sa trahedya ng pamilyang ito. Habang nakatingin sa madilim na langit, isang mabilis na text message ang pumasok sa kanyang tinitingnang telepono. The Ghost Executive has officially acquired 35% of the shares. We are ready to call for a vote of no confidence. It's time, Chairperson. Nanay Vel, halika muna rito sa dining area. May mahalaga tayong pag-uusapan at gusto kong maging maayos ang lahat sa pagitan natin. Ano po yon, Ma'am Sofia? Pasensya na po, naglilinis pa po ako ng mga bintana sa labas. Huwag mo na munang intindihin yon. Maupo ka. Alam mo, nag-isip-isip ako. Masyado akong naging mainit ang ulo nitong mga nakaraang araw dahil sa stress sa kumpanya. Gusto ko lang bumawi sa'yo. Salamat po, ma'am. Pero hindi ko naman po hinihiling na huwag ka nang tumanggi. May dala akong dokumento rito. Ayon sa mga papeles na ito, ang maliit na lupang pag-aari mo sa probinsya ay kailangang lagdaan para sa isang pension fund na gusto naming ilakad para sa iyo ni Armando. Isang pirma mo lang dito at magkakaroon ka na ng sapat na pera para sa pagtanda mo. Nanatiling tahimik si Nanay Vel habang nakatingin sa puting papel na inilatag ni Sofia sa ibabaw ng lamesa. Ang boses ni Sofia ay tila malapot na pulot, matamis sa pandinig, ngunit puno ng panganib sa ilalim. Nakita ni Nanay Vel ang mabilis na sulyap ni Sofia kay Armando na nasa kabilang dulo ng silid, nakayuko at pilit na hindi tumitingin sa direksyon ng kanyang ina. Alam ni Nanay Vel ang totoong nilalaman ng papel na iyon. Hindi ito para sa pensyon. Ito ay isang deed of absolute sale para sa lupain sa probinsya. Ang lupang kinatatayuan ng unang bodega ng Dakilang Mana. Ang lupang ayon sa batas ay hindi maaaring galawin ni Armando
nang walang pahintulot ng tunay na nagmamay-ari. Ito ang huling baraha ni Sofia upang isalba ang kanyang mga utang sa sugal bago tuluyang gumuho ang kanilang kumpanya. Ma'am Sofia, pasensya na po, pero malabo na po ang aking mga mata. Hindi ko na po kayang basahin ang mga nakasulat dyan. Mahinahong tugon ni Nanay Vale. Ang kanyang boses ay tila isang inosenteng matanda na walang kamuwang-muwang. Hindi mo na kailangang basahin, Nanay. Trust me, para sa iyo ito. Dito pirma ka na lang dito sa linyang ito. O kaya, kung hindi mo kaya, mag-thumb mark ka na lang. Kinuha ni Nanay Vale ang ballpen. Ngunit bago niya ito idikit sa papel, tumigil siya at tumingin kay Armando. Anak, Armando, totoo ba ito? Para ba talaga ito sa kinabukasan ko? Hindi sumagot si Armando. Tanging ang tunog ng pag-ikot ng yelo sa loob ng kanyang baso ng alak ang maririnig sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Ang kanyang kawalan ng kibo ay sapat na sagot para kay Valeria. Ang kanyang anak ay handang itapon maging ang huling piraso ng kanilang kasaysayan para lamang sa isang saglit na ginhawa. Dahil sa bagal ng kilos ng matanda, mabilis na nawala ang nagkukunwaring kabaitan sa mukha ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay nanliit at ang kanyang labi ay nanginig sa tindi ng pagkainip. Ano ba? Pipirma ka ba o hindi? Ang dami mo pang ritual. Isang simpleng marka lang, hindi mo pa magawa? Napakabagal mo talagang kumilos, matandang mangmang. Marahas na hinablot ni Sofia ang kamay ni Nanay Vale. Pilit na idinidiin ang daliri nito sa inkpad. Ngunit sa isang mabilis at matatag na galaw, binawi ni Nanay Vale ang kanyang kamay. Hindi niya ginamit ang ballpen. Sa halip, kinuha niya ang isang piraso ng uling mula sa kanyang bulsa. Ang uling na nakuha niya habang naglilinis ng kusina, dahan-dahan niyang idiniin ang kanyang hinlalaki sa uling, at pagkatapos ay nag-iwan ng isang maitim at madungis na marka sa gitna ng dokumento. Hindi sa linyang dapat pirmahan, kundi sa gitna mismo ng pangalan ni Sofia. Nanay Val, anong ginawa mo? Sinira mong dokumento! Sigaw ni Sofia habang napatayo sa tinde ng galit. Pasensya na po, ma'am. Sabi niyo po ay marka. Ang uling ay marka rin, hindi ba? Tulad ng dumi na pilit ninyong itinatago sa ilalim ng inyong mga mamahaling damit. Ang malalim at makapangyarihang tinig ni Nanay Vale ang bumasag sa hangin. Hindi na nakapagtimpi si Sofia. Sa tindi ng pot dahil hindi niya nakuha ang gusto niya, hinablot niya ang hay ng pagkain na nasa harap ni Nanay Vale at marahas itong inihagi sa sahig. Ang tunog ng bakal na tumatama sa marmol ay tila isang hiyaw ng digmaan. Kung ayaw mong makipagtulungan, mabulok ka sa gutom. Mula ngayon, wala ka ng pagkain sa bahay na ito. At ikaw, Armando, huwag mo akong titingnan ng ganyan. Ang nanay mo ang sumisira sa plano natin. Lumabas si Sofia ng silid na humahagulgol sa galit, habang si Armando ay nanatiling nakaupo, tila isang rebulto ng kahihiyan. Dahan-dahang tumayo si Nanay Vale at tiningnan ang kanyang anak. Wala nang galit sa kanyang puso, tanging isang malalim na awa para sa lalaking nakalimutan na ang kanyang pinagmulan. Lumingon si Nanay Vale sa bintana. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, ang bawat patak ay tila isang luha mula sa langit. Sa labas ng gate, nakita niya ang anino ni Elias na naghihintay. Isang mensahe ang muling pumasok sa kanyang isipan. Ang lupang iyon sa probinsya ay hindi lamang isang lupain. Sa ilalim ng bodega ng dakilang mana ay nakatago ang huling vault ni Don Mateo. Ang vault na naglalaman ng mga orihinal na dokumento ng pagmamay-ari ng buong korporasyon. Kung makuha iyon ni Sofia, tuluyan nang mawawala ang lahat kay Valeria. Ngunit dahil sa katangahan at kasakiman ni Sofia, lalo lamang nitong inilapit si Nanay Vale sa kanyang huling hakbang. Armando, mahinang tawag ni Nanay Vale. Ang gutom ay kayang tiisin ng sikmura, pero ang kawalan ng dangal kailanman ay hindi mabubusog ng anumang yaman. Tumalikod na ang matanda, iniwan ang kanyang anak sa gitna ng kadiliman. Alam niya na bago sumikat ang araw, ang balita tungkol sa tangka ni Sofia
na pagmamanipula sa mga dokumento ay makakarating sa board. Ang bitag ay nakalatag na, at ang biktima ay ang mismong taong nag-akalang siya ang maninila. Bakit mo ba ginagawa ito sa sarili mo, Ma? Kung pumirma ka na lang sana sa mga papeles na gusto ni Sofia, hindi ka magugutom ng ganito. Armando, ang pagkain ay nawawala. Pero ang dangal, kapag naibenta mo na, hinding-hindi mo na mabibili muli. Dangal? Ma, ang dangal ay hindi nakakapagbayad ng kuryente at tubig. Tingnan mo ang paligid mo. Lahat ng ito ay galing sa paghihirap ko. Bakit kailangan mo maging hadlang sa pag-unlad namin? Pag-unlad ba ang tawag mo sa pagnanakaw sa sariling ina? Pag-unlad ba ang tawag mo sa pagpikit ng mga mata habang binaboy ng asawa mo ang huling alaala ng tatay mo? Huwag mong idamay si Sofia rito. Pagod na ako, Ma. Pagod na akong intindihin ang mga prinsipyo mang wala na sa panahon. Kung ayaw mo makisama, huwag kang magreklamo kung ituring ka naming hangin sa bahay na ito. Iniwan ni Armando ang kanyang ina sa gitna ng madilim na pasilyo. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay unti-unting naglaho, kasabay ng huling kislap ng pag-asa sa mga mata ni Valeria. Nanatiling nakatayo ang matanda, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinahaplos ang mga pilat sa kanyang braso. Mga pilat na nakuha niya noong sinagip niya ang 5 taong gulang na si Armando mula sa isang nasusunog na bodega 30 taon na ang nakalilipas. Pumasok siya sa kanyang maliit na silid at naupo sa sahig. Sa gitna ng kadiliman, tila bumalik ang kanyang gunita sa panahong wala pa silang dakilang mana. Naalala niya ang kanyang asawa na si Mateo, ang pawis at dugo na ibinuhos nila para sa bawat hollow block ng kanilang unang tindahan. Naalala niya ang pait ng mamatay, ang kanilang kaisa-isang tunay na anak sa sinapupunan. At ang desisyong kupkupin si Armando mula sa isang ampunan upang maging bunga ng kanilang hindi matapos na pagmamahal. Mateo, patawarin mo ako, bulong ni Valeria sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka. Akala ko, ang pag-ibig ay sapat na para hubugin ang isang tao. Pero nakalimutan kong, ang ginto ay madaling makasilaw sa mga matang hindi marunong tumingin sa nakaraan. Kinuha ni Nanay Vel ang isang maliit na kahon ng posporo sa ilalim ng kanyang higaan. Inilabas niya ang huling larawan nilang tatlo, si Mateo, siya, at ang batang si Armando na nooy nakangiti habang hawak ang isang simpleng laruang gawa sa kahoy. Iyon ang huling bakas ng isang pamilyang binuo sa pangarap bago ito lamunin ng kasakiman. Dahan-dahan niyang sinindihan ang posporo. Ang maliit na apoy ay sumayaw sa gitna ng dilim, nagbibigay ng panandaliang liwanag sa kanyang matandang mukha. Hindi siya nag-atubili. Inilapit niya ang dulo ng larawan sa apoy. Pinanood niya ang unti-unting pagkain ng apoy sa mukha ni Mateo, pagkatapos ay sa kanyang sarili, hanggang sa ang tanging natira ay ang mukha ni Armando, na ngayon ay tila nilalamon na rin ng itim na abo. Ang bawat hibla ng papel na nagiging abo ay tila isang tanikalang napapatid sa kanyang puso. Sa bawat segundo ng pag-aapoy, nararamdaman ni Valeria ang pagkawala ng bigat ng kanyang pagiging ina. Ang tungkulin niyang protektahan si Armando ay natapos na sa sandaling hinayaan ng lalaki na tapakan ang kanyang pagkatao. Ang dakilang mana ay hindi para sa mga taong walang pagpapahalaga sa pinagmulan. Ang kanyang mariing sabi habang hinahayaan ang huling bahagi ng larawan na mahulog sa sahig. Kung ako ang nagtayo ng imperyong ito para sa iyo, ako rin ang may karapatang gibain ito upang iligtas ka sa iyong sarili. Tumayo si Valeria. Ang kanyang tindig ay muling naging matuwid. Ang gutom na nararamdaman niya sa sikmura ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Hindi na siya ang Nanay Vel na nagmamakaawa para sa atensyon. Siya na muli ang Valeria Dakila na kinatatakutan sa mundo ng negosyo. Lumapit siya sa bintana at tinanaw ang malawak na harden ng mansyon. Sa malayo, narinig niya ang tunog ng pagdating ng isang sasakyan. Isang itim na sedan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gate. Alam niya kung sino yon. Ang kanyang mga tauhan
ay nagsisimula ng kumilos para sa pagbawi ng mga shares na ipinamahagi niya noong nakaraang taon. Ngunit may isang bagay na bumagabag sa kanya. Isang anino ang nakita niyang gumagalaw sa may teras ng silid ni Armando. Hindi yon si Sofia. Isang lalaki na nakauniporme ng security guard ang tila may iniabot na maliit na pakete kay Armando. Ang palitan ay mabilis at puno ng lihim. Anong itinatago mo, Armando? Anong mas malalim na pagkakamali ang pinasok mo upang maging ganito ka kadesperado? Isang malakas na kulog ang bumasag sa katahimikan ng gabi, sinunda ng pagbuhos ng malakas na ulan. Ang tunog ng ulan sa bubong ay tila mga drum ng digmaan na nagbabadya ng isang huling paghaharap. Alam ni Valeria na ang bukas ay hindi na magiging katulad ng dati. Huling pagkakataon na ito, Armando. Bulong niya sa gitna ng dilim habang pinapanood ang abon ng larawan na tinatangay ng hangin mula sa bintana. Hoy matanda, ayusin mo ang sarili mo. Isasama kita sa gala night ng kumpanya mamaya. Bakit po, Ma'am Sofia? Hindi po ba mas mabuting maiwan na lang ako rito para magbantay ng bahay? Anong bantay bahay? Kailangan ko ng tagabitbit na mga gamit ko at tagahawak ng buntot ng gown ko. Para makita ng lahat na kahit sinasabi nilang under investigation ang kumpanya, may personal maid pa rin ako na nakasunod sa akin. Ma'am, baka po hindi ako nararapat sa ganong karangyang okasyon. Nakakahiya po ang itsura ko sa harap ng mga bisita nyo. E di mas mabuti. Mas magmumuka akong reyna kung ang katabi ko ay mukhang basahan. Magsuot ka ng puting uniforme, siguraduhin mong plansado yan. Kundi malilintikan ka sa akin pagdating natin sa hotel. Hindi sumagot si Valeria. Nanatili siyang nakatitig sa sahig, pinapanood ang sarili niyang anino na tila ba unti-unting humahaba at nagiging mas matatag kaysa sa kanyang pisikal na anyo. Ang bawat salita ni Sofia ay tila mga huling patak ng ulan bago ang isang malakas na delubyo. Ang plano ni Sofia na gawin siyang prop o palamuti sa kanilang huwad na kapangyarihan ay ang huling pagkakamaling gagawin nito. Sa kabilang silid, narinig ni Valeria ang mabilis at balisang paglalakad ni Armando. Ang kanyang anak ay hindi mapakali. Ang paketeng tinanggap nito kagabi mula sa gwardiya ay nakalapag sa ibabaw ng kanyang mesa. Dahil sa talas ng pandinig at pakikiramdam ni Valeria, alam niyang hindi yun simpleng dokumento. Iyon ay isang kasunduan sa isang loan shark. Isang mapanganib na pautang na may kapalit na hindi kayang bayaran ni Armando. Ang kanyang anak ay pumasok na sa huling yugto ng desperasyon. Armando, ayusin mo ang kurbata mo. Bakit ka ba pinapawisan ng ganyan? It's our night. Kailangan nating ipakita sa lahat na kontrolado natin ang sitwasyon. Sigaw ni Sofia mula sa walk-in closet. Lumapit si Valeria sa pintuan ng silid ni Armando. Nakita niya ang kanyang anak na nakatingin sa salamin. Ang mga mata nito ay puno ng takot na pilit na itinatago sa likod ng mamahaling Amerikana. Sa isang sandali ng kahinaan, lumapit si Valeria at dahan-dahang inayos ang kurbata ng anak. Ang kanyang mga kamay, bagamat kulubot, ay naging matatag sa huling pagkakataon. Ito na ang huling haplos ng isang ina. Isang tahimik na pamamaalam sa batang dati ay karga-karga niya sa kanyang mga bisig na ngayon ay naging isang estrangerong nilamon ng kasakiman. Hindi nagsalita si Armando, ngunit naramdaman ni Valeria ang panginginig ng balikat nito. Sa kabila ng lahat, may bahagi pa rin ng puso ni Valeria ang gustong sumigaw at iligtas ang anak. Ngunit alam niyang ang tanging paraan para matuto ang isang agila ay ang hayaan itong mahulog sa sarili nitong kapabayaan. Handa na po ang sasakyan, Ma'am Sofia. Ang boses ni Elias mula sa intercom. Tumango si Valeria. Palihim silang nagkatinginan ni Elias sa salamin. Isang tingin na puno ng kahulugan. Lahat ay nakahanda na. Ang gala night na inaasahan ni na Sofia at Armando na magiging mitsa ng kanilang pagbangon ay magiging entablado ng kanilang tuluyang pagbagsak. Pagdating sa hotel, ang ingay ng mga flash ng kamera at ang amoy ng mga mamahaling pabango ay sumalubong sa kanila.
Libu-libong kristal mula sa mga chandelier ang nagbibigay ng nakasisilaw na liwanag. Tila ba nangungutya sa dilim na itinatago ng pamilya Dakila. Nanatili si Valeria sa likuran ni Sofia. Tangan ang mabigat na buntot ng gown nito. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad na hindi kayang pantayan ng anumang suot na alahas. Ngumiti ka, Armando. People are watching. Bulong ni Sofia habang kumakaway sa mga reporter. Habang naglalakad sila patungo sa main ballroom, isang pamilyar na muka ang humarang sa kanila. Isang matandang lalaki na naka-Amerikana, ang Chief Legal Counsel ng Dakilang Mana. Ang mukha nito ay seryoso at walang emosyon. Mr. Dakila, may kailangan kayong malaman bago kayo pumasok sa loob. Mahinahong sabi ng abogado. Ang ghost executive na bumibili ng shares nyo, nandito siya tonight. At may hawak na siyang 40% ng kumpanya. Namutla si Armando. Napahigpit ang hawak ni Sofia sa kanyang clutch bag. Sino siya? Nasaan siya? Ang abogado ay hindi sumagot. Sa halip, tumingin siya kay Valeria na nasa likuran nila bago muling ibinaling ang tingin kay Armando. Malalaman niyo rin po pag akyat niyo sa stage. Pero bago yon, Ma'am Sofia, may ipinapaabot ang auditing team mula sa Switzerland. Tungkol daw po sa maling transfer ng pondo na nadiskubre nila kanina lamang. Ang takot na nadama ni Sofia ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang katawan. Tumingin siya kay Valeria, naghahanap ng mapagbabalingan ng galit. Ngunit ang nakita niya ay isang matandang babaeng nakatitig sa kanya ng diretsyo. Isang tingin na tila ba nakakakita sa kaibuturan ng kanyang maduming kaluluwa. Tandaan mo, basura ka lang dito. Banta ni Sofia kay Valeria, bago sila pilit na nagpatuloy sa pagpasok sa ballroom. Huwag kang gagawa ng ingay, kundi sa kalsada ka matutulog mamaya. Ngunit alam ni Valeria, hindi siya ang matutulog sa kalsada. Habang bumubukas ang dambuhalang pintuan ng ballroom, ang boses ng host ay umalingaong-aw sa buong silid, nagpapahayag ng pagdating ng mga pinuno ng Dakilang Mana. Ngunit may isang pangalan pa ang nakahandang banggitin. Isang pangalang magpapayanig sa buong Manila. Ladies and gentlemen, please welcome the true owner of Dakilang Mana. Look at what you've done, you stupid old woman. Ang matinis na boses ni Sofia ay humiwa sa malambing na tugtog ng orkestra sa loob ng marangyang bulwagan. Huminto ang pag-uusap ng mga piling panauhin at lahat ng mata ay lumingon sa direksyon ng pamilya Dakila. Sa gitna ng kinang ng mga diamante at mamahaling sutla, nakatayo si Sofia, hawak ang isang baso ng pulang alak na sinadya niyang itapon sa puting uniforme ni Nanay Vale. Ma'am Sofia, wala po akong ginagawa. Nakatayo lang po ako sa likuran ninyo. Mahina, nungit nanginginig na sagot ni Valeria. Ang malamig na alak ay unti-unting kumakalat sa kanyang damit. Tila dugong umaagos mula sa isang sariwang sugat. Huwag mo akong sagutin! Nakita ng lahat. Tinabig mo ang braso ko. Sinisira mo ang gabi ko. Pag-iinarte ni Sofia, pilit na kinukuha ang atensyon at simpatya ng mga taong nakapaligid. Lumuhod ka! Lumuhod ka at humingi ka ng tawad sa akin at sa lahat ng bisitang naabala mo sa pagiging lampa mo. Sa mga sandali ngayon, ang paligid ay tila nawalan ng hangin. Inaasahan ni Valeria na may isang taong papagitna, isang taong magtatanggol sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon kay Armando na nakatayo lamang ilang hakbang mula sa kanila. Hawak nito ang isang baso ng champagne, nakikipagnitian sa isang politiko na tila ba walang nakikitang pang-aabuso na nangyayari sa kanyang harapan. Ang kawalan ng kibo ng kanyang anak ay isang patalim na direktang itinarak sa kanyang dibdib. Ito ang pinakamasakit na uri ng pagtataksil. Ang pagpili ng anak na maging bulag at bingi habang ang kanyang ina ay inaalisa ng dangal sa harap ng buong mundo. Dahan-dahang ibinaba ni Valeria ang kanyang mga tuhod. Ang paglapat ng kanyang laman sa malamig na sahig na gawa sa makintab na marmol ay sinabayan ng mga bulungan ng mga tao. Sa pagyuko niya, tiningnan niya si Armando ng diretsyo sa mga mata. Walang galit,
walas ang pagmamakaawa. Sa sandaling iyon, isang patak ng luha ang kumawala mula sa kanyang mata at nahulog sa sahig. Iyon ang huling luha ng pagiging ina. Ang huling patak ng pagmamahal na inilaan niya para sa lalaking pinalaki niya na ngayon ay tuluyan ng namatay sa kanyang puso. Nakikita mo ba, Armando? Masyadong matigas ang ulo ng katulong nga ito. Tingnan mo kung paano siya nakatingin sa atin. Parang siya pa ang may karapatang magalit. Bulong ni Sofia na may halong tagumpay sa kanyang ngiti. Akala ng mapagmataas na asawa, ang mga bulungan ng mga tao sa paligid ay tanda ng kanilang paghanga sa kanyang pagiging dominante. Ngunit hindi alam ni Sofia na ang mga bulungan ay hindi para sa kanya. Ang mga matatandang negosyante sa paligid, mga taong nakasama ni Don Mateo sa pagbuo ng industriya, maraming dekada na ang nakalipas, ay pilit na inaaninag ang mukha ng matandang babaeng nakaluhod. Ang mga matang iyon, ang porma ng mukha sa kabila ng mga kulubot at pasahan, may isang pagkakakilanlan na nagsisimulang gumising sa kanilang mga alaala. Isang matangkad at kagalang-galang na lalaki ang humiwalay sa karamihan. Si Monsieur Laurent, isa sa mga pinakamalaking mamumuhunan mula sa Pransya at matagal ng kaalyado ng dakilang mana. Nang makita siya ni Sofia, agad itong nagpakawala ng matamis na ngiti at inilahad ang kanyang kamay. Monsieur Laurent, so lovely to see you tonight. Please excuse the mess. Our maid is just a bit uneducated. Hindi pinansin ni Monsieur Laurent ang nakalahad na kamay ni Sofia. Ang kanyang paningin ay nakapako sa babaeng nakaluhod sa sahig. Ang mukha ng prinses ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding pagkabigla at takot. Dahan-dahan siyang lumapit kay Armando, na ngayon ay nakaramdam na ng kaba sa malamig na presensya ng dayuhan. Yumuko si Monsieur Laurent at may ibinulong sa tainga ni Armando. Isang maikling pangungusap. Ilang salita lamang, ngunit sapat na upang tuluyang mawalan ng kulay ang muka ng CEO ng dakilang mana. Nabitawan ni Armando ang kanyang baso ng champagne. Ang tunog ng pagbagsak ng kristal at ang pagkalat ng alak sa sahig ay tila hudyat ng isang napipintong delubyo. Armando? Honey, what's wrong? Anong sinabi niya? Tahang tanong ni Sofia, ang boses ay nagsisimula ng kabakasan ng kaba. Hindi makasagot si Armando. Nakatitig lamang siya kay Nanay Vale. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa isang napakalalim na panghihilakbot. Ang mga mata niya ay nagtatanong, pilit na humihingi ng kasagutan na matagal lang nakatago sa ilalim ng parehong bubong na kanilang tinitirhan. Bago pa man makapagsalita si Armando, ang mga nagkikinangang chandelier sa buong bulwagan ay unti-unting namatay. Binalot ng kadiliman ang buong entablado. Huminto ang musika. Ang bawat paghinga sa loob ng malawak na silid ay tila napigilan. Mula sa mga speaker na nakapaloob sa mga dingding, isang formal at malalim na boses ng host ang umalingaw-ngaw, binabasag ang nakabibinging katahimikan ng gabi. Ladies and gentlemen, the founder and true owner of Dakilang Mana has arrived. Ang kadiliman ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa buong bulwagan bago biglang nabasag ng isang nakasisilaw na liwanag na nakatutok sa itaas ng malaking hagdanan. Nawala na ang matandang nakaluhod sa sahig ng ballroom. Ang puting uniformeng may mansa ng alak ay tila naglaho na parang isang masamang panaginip. Sa halip, ang bumungad sa lahat ay isang babaeng may tindig ng isang reyna. Suot niya ay isang mahaba at eleganteng itim na gown na yari sa pinakapinong sutla, na sumasabay sa bawat mahinahon niyang paghakbang. Sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang pambihirang kwintas na gawa sa purong esmeralda at ginto, ang simbolo ng pinakamataas na kapangyarihan ng Dakilang Mana. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Pilit niyang inaaninag ang mukha ng babaeng naglalakad pababa ng hagdan habang inaalalaya ni Elias. Ang mga pamilyar na kulubot, ang hugis ng mga mata, ngunit wala ang pagkaawa at kakapusan na palagi niyang nakikita. Nagsimulang manginig ang mga tuhod ni Sofia habang kinakalabit ang kanyang asawa. Armando,
Imposible. Kamukha niya ang katulto natin. Ngunit si Armando ay hindi makapagsalita. Ang mga salitang ibinulong ng dayuhan kanina ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang nakapangi-ingilabot na sumpa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto habang pinapanood ang babaeng nagbigay sa kanya ng pangalan, na ngayon ay handang bumawi sa lahat ng kanyang tinatamasa. Ang ina na hinayaan niyang tapakan ay ang mismong Diyosa na nagmamay-ari ng kanyang buong mundo. Siya ang ghost executive. Siya ang chairperson. Nang makarating si Valeria sa gitna ng entablado, inabot sa kanya ni Elias ang isang mikropono. Ang buong bulwagan ay balot ng isang matinding katahimikan. Tila mga rebultong naghihintay ng hatol mula sa kalangitan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang simula ni Valeria. Ang kanyang boses ay buo, malalim, at walang bakas ng panginginig. Ako si Valeria Dakila, ang mag-iisang tagapagtatag at ang kasalukuyang chairperson ng Dakilang Mana. Siguro ang ilan sa inyo ay nakilala ako bilang isang anino, isang matandang katulong na naglilinis ng mga sapatos sa loob ng mansyon ng sarili kong anak. Isang alon ng pagkamangha at pabulong na usapan ang dumaan sa hanay ng mga panauhin at mga reporter. Ang mga lente ng kamera ay nakatutok sa kanya. Kinukuhanan ang bawat salitang bibigkasin ng natutulog na higante na ngayon ay nagising na. Pinili kong maging isang alipin sa sarili kong kaharian upang makita kung ano ang natitira sa puso ng mga taong pinagkatiwalaan ko. Patuloy ni Valeria, ang kanyang paningin ay diretsyong nakatutok sa mag-asawang tila naging mga estatwa sa takot. Ngunit ang nakita ko ay hindi isang pamilyang napapahalaga sa sakripisyo. Nakita ko ang mga halimaw na nilamon ng kasakiman. Isang asawang nagnanakaw ng milyon-milyong pondo ng kumpanya para sa kanyang mga lihim na account sa Switzerland at isang anak na nagbenta ng kanyang dangal sa mga ilegal na nagpapautang dahil sa kanyang kawalan ng kakayahang pamunuan ang aking kumpanya. Gumuho ang panga ni Sofia sa tinde ng kahihiyan. Ang mga kaibigan niyang alta sosyedad na kanina lamang ay nakikitawa sa kanya ay nagsimulang lumayo na parang siya ay may nakakahawang sakit. Kumuha si Valeria ng isang baso ng pulang alak mula sa tray ng isang dumaan na serbidor. Itinaas niya ito at tiningnan si Sofia na ngayon ay namumutla at tila hindi na makahinga. Dahan-dahang ikiniling ni Valeria ang baso, hinayaang bumagsak ang pulang likido sa sahig ng entablado. Tila ba naghuhugas ng mga kasalanan ng nakaraan? Ang alak na ito ay kasing pait ng ugali mo, Sofia, mariing sabi ni Valeria. Akala mo ba ang pagyapak sa mga taong nasa ibaba mo ay nagpapataas sa iyong antas? Ngayon, tingnan natin kung paano ka mabubuhay sa putik na ginawa mo. Wala na kayong pag-aari. Ang lahat ng shares nyo ay nabawi na ng board at bukas na bukas din, haharap kayo sa patong-patong na kaso ng paglustay ng yaman. Gumuho ang mundo ni Armando. Ang lahat ng kapangyarihan at kayabangan na ipinagmalaki niya ay naging abo sa isang iglap. Pinasag niya ang hanay ng mga tao. Ang mga luha ng matinding pagsisisi at takot ay walang pigil na umaagos sa kanyang mukha. Lumuhod siya sa paanan ng entablado, tulad ng ginawa ng kanyang ina kanina. Ngunit ang kanya ay puno ng desperasyon at kawalan ng pag-asa. Mama, patawad po. Hindi ko alam. Patawarin niyo po ako. Ang kanyang hagulgol, ang kanyang mga kamay, ay pilit na umaabot sa laylayan ng itim na gown ng kanyang ina. Tiningnan lamang siya ni Valeria mula sa itaas. Walang galit sa kanyang mga mata, ngunit wala rin itong bahid ng awa. Ang nanay Vale na madaling magpatawad at laging umiintindi ay namatay na kasama ng mga punit na alaala sa loob ng madilim na kwarto ng mga katulong. Malamig siyang tumalikod. Iniwan ang kanyang anak na nakaluhod sa sahig, lumuluha sa harap ng walang awang lipunan. Ang sunod-sunod na pagkislap ng mga ilaw mula sa mga kamera ng mga mamamahayag ay tila naging isang malakas na bagyo ng kidlat. Nilalamon ang buong pagkatao ng mag-asawang nawala ng lahat sa isang gabi. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay tila mga yelong sumasalubong sa mag-asawang pilit na inilalabas ng mga gwardiya
mula sa matataas na tarangkahan ng mansyon sa Forbes Park. Wala pang 20 minuto matapos ang naganap na iskandalo sa gala night, sinalubong sina Armando at Sofia ng mga abogado ng kumpanya at ni Elias sa bungad ng pinto ng kanilang tahanan. Wala silang dalang malalaking maleta, tanging mga ilang pirasong damit lamang, nakasya sa maliit na bag ang pinayagang dalhin. Lahat ng mamahaling alahas, mga sasakyan, at maging ang mga designer bags ni Sofia ay kinumpiska bilang bahagi ng pagbawi sa mga ninakaw na pondo ng kumpanya. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Bahay ko ito. Ako ang nagpa-decorate ng buong mansyong ito. Ang nakakabinging sigaw ni Sofia habang pilit na kumakawala sa hawak ng gwardiya. Ang kanyang mahabang gown ay napunit na sa ibaba at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Tila isang baliw na biglang nagising mula sa isang maluhong panaginip. Nakatayo lamang si Elias sa tapat ng pinto. Ang mukha ay walang anumang bakas ng awa. Patawad, Ma'am Sofia, Sir Armando. Ngunit ayon sa utos ng chairperson, ang lahat ng nakapaloob sa mansyong ito ay pag-aari ng dakilang mana. Mayroon na lamang po kayong 5 minuto bago tuluyang isara ang mga gate. Hindi sumagot si Armando. Nakayuko lamang siyang naglakad palabas. Hila-hila ang asawang patuloy na nagwawala. Nang sumara ang dambuhalang pintuang bakal, ang matunog na lagutok ng seradura ay naghudyat ng katapusan ng kanilang kaharian. Ang dating tinitingala sa lipunan ay naiwan sa labas ng kalsada. Walang sasakyan, walang pera, at walang patutunguhan. Ilang araw ang lumipas, at ang mapait na katotohanan ay tuluyang ang bumalot sa buhay ng mag-asawa. Ang malakas na pagbuhos ng ulan sa buong Maynila ay tila hindi na natapos. Sinasabayan ang kanilang paglubog sa putik ng kahirapan. Sa isang maliit at madilim na silid sa isang murang paupahan na nababayaran lamang ng mga naibentang damit, natagpuan ni Sofia ang sariling hawak ang isang basag na cellphone. Sinusubukang tawagan ang mga kaibigang alta sosyedad na dati ay palaging nakapaligid sa kanya. Beatrice, please. Kailangan ko lang ng kaunting tulong. Kahit pautang lang muna, I'll pay you double kapag naayos na ang kaso namin ng mga abogado. Ang nagmamakaawang tinig ni Sofia. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at puno ng pandidiri. Oh my God, Sofia. Stop calling me. Umabot na sa asawa ko ang ginawa mo kay Madam Valeria. We can't be associated with someone like you. Nakakahawa ang kamalasan. Please, lose my number. Ang pagkaputol ng linya ay tila isang malakas na sampal. Tumayo si Sofia at lumabas upang bumili ng murang pagkain sa kanto. Habang nakapila siya sa isang maliit na karinderya na amoy usok at mantika, tiningnan niya ang kanyang mga paa. Ang mamahaling sapatos na binili pa sa Italia, ang mismong sapatos na ipinapunas niya sa damit ni Nanay Val, ay nakatapak ngayon sa maitim at malapot na putik ng kalsada. Ang mga gilid nito ay tuklap na, nabalot ng dumi, na kailanman ay hindi na malilinis. Ang bawat sulyap ng mga ordinaryong tao sa kanyang kaawa-awang hitsura ay tila mga punyal na paulit-ulit na tumatarak sa kanyang mapagmataas na puso. Samantala, si Armando ay nakaupo sa gilid ng isang madilim na bangketa. Pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na lumilika ng mga alon sa aspalto. Ang mga nagpapautang na nilapitan niya ay nagpadala na ng mga bantay. Nag-aabang sa bawat galaw niya upang maningil ng utang na hindi niya kayang bayaran. Ngunit sa kabila ng takot sa kanyang buhay, mas matindi ang lamig na nadarama niya sa kanyang dibdib. Wala na siyang kapangyarihan. Wala na siyang titulo. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat, wala na siyang ina. Naalala niya ang mga gabing inaatake siya ng hika noong bata pa siya, kung paano siya yakapin ni Valeria, kung paano nito ihipan ang mainit na sabaw para lamang maibsan ang kanyang hirap. Ang lahat ng iyon ay ipinagpalit niya para sa babae ngayon ay walang ginawa, kundi isisi sa kanya ang lahat ng kamalasan nila. Ang pagkaunawa sa salitang utang na loob ay dumating ng napakahuli, noong ang taong pinagkakautangan niya ay hindi na niya maabot. Habang nakayuko siya sa gitna ng buhos ng ulan,
Naramdaman niya ang isang anino na tumakip sa kanya. Ang pagpatak ng ulan sa kanyang ulo ay nahinto. Napalitan ng lilim ng isang itim na payong. Pag-angat niya ng kanyang paningin, nakita niya si Elias. Ang tapat na tagapaglingkod ng kanyang ina ay nakatingin sa kanya ng may halong lungkot at formalidad. Walang sinabi si Elias. Mula sa loob ng kanyang jacket, inilabas niya ang isang makapal na itim na sobre na gawa sa material na hindi nababasa ng ulan. Dahan-dahan niya itong iniabot kay Armando. Huling bilin ng chairperson, ang tanging sinabi ni Elias bago ito tumalikod at mabilis na naglaho sa gitna ng hamog at ulan. Nanginginig ang mga kamay ni Armando habang binubuksan ang sobre. Inaasahan niyang mga legal na dokumento iyon o baka mga papeles ng kaso na isasampa sa kanila. Ngunit nang makita niya ang nilalaman, ang kanyang hininga ay tila napatid. Sa loob ng sobre ay ang isang lumang litrato. Ito ay ang kopya ng larawang sinunog ni Valeria, ang larawan nilang tatlo ni na Don Mateo na masayang nakangiti. Ang larawan ng isang pamilyang binuo ng pag-ibig at sakripisyo. Sa likod ng larawan, nakasulat ang mga huling salita ni Valeria gamit ang asul na tinta na bahagyang lumabo dahil sa panahon. Ang pag-ibig ay hindi nabibili, anak. Ngunit ang dangal, kapag nawala, ay hindi na mababayaran ng anumang yaman. Naway matagpuan mo ang iyong sarili sa gitna ng wala. Bumagsak si Armando sa kanyang mga tuhod sa gitna ng maputik at malamig na aspalto. Idinikit niya ang larawan sa kanyang dibdib, habang ang matinding pagsisisi ay sumabog mula sa kanyang lalamunan. Ang kanyang pag-iyak ay tila isang nakakabinging alulong ng isang batang nawawala na nakikipag-agawan sa tunog ng malakas na ulan. Ang malayo at tahimik na bayan ng San Isidro ay tila isang panibagong mundo na malayong-malayo sa malamig na marmol at nagtataasang pader ng Forbes Park. Dito, ang hangin ay hindi amoy ng mamahaling pabango o usok ng mga sasakyan. Ito ay mayaman sa halimuyak ng basang lupa na mumulaklak na sampagwita at sariwang simoy na nagmumula sa kalapit na kabundukan. Sa gitna ng malawak na lupain na naging unang saksi sa mga pangarap nila ni Mateo, muling bumalik si Valeria, hindi bilang isang nagtatagong alipin, kundi bilang isang malayang babae. Ang lumang bahay na gawa sa matibay na kahoy at may mga bintanang kapis ay muling nabuhay. Wala na ang mga nagkikinangang chandelier. Ngunit ang liwanag ng araw na pumasok mula sa malalaking bintana ay mas nagbibigay ng init at kulay sa kanyang buhay. Sa bawat paghakbang niya sa makintab na sahig na kawayan, naramdaman niya ang paghilom ng mga sugat na matagal niyang dinala ng mag-isa. Ginamit ni Valeria ang malaking bahagi ng kanyang personal na yaman upang magtayo ng isang kanlungan sa kabilang ibayo ng lupain. Isang malawak na bahay kalinga para sa mga matatandang inabandona ng kanilang mga pamilya. Para kay Valeria, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng perang nakatago sa bangko, kundi sa kakayahang magbigay ng kalinga sa mga taong nakalimutan na ng mundo. Doon niya nahanap ang kanyang mga bagong anak, mga taong nag-aalay ng tunay at walang hinihinhing kapalit na ngiti. Mga taong nakikinig sa kanyang mga kwento ng may paggalang at pagmamahal. Habang nakaupo siya sa malawak na beranda ng kanyang bahay, lumapit si Elias. Ang dating tapat na super ay hindi na nakasuot ng formal na uniforme. Nakasimpleng sando at pantalon na lamang ito. Ang mukha ay masigla at walang bakas ng pagkapagod. May dala itong isang maliit na bandehado kung saan nakapatong ang isang tasa ng mainit na salabat at ilang piraso ng bagong lutong kakanin. Nanay, heto po ang merienda nyo. Mainit-init pa po yan. Kakatapos lang lutuin ni Minda. Ang masayang bati ni Elias habang inilalapag ang pagkain sa maliit na mesang gawa sa ratan. Si Minda, ang dating kusinera nila sa mansyon, kasama ang ilang matatapat na tauhan na tumulong sa kanyang plano, ay pinili ring sumama kay Valeria sa probinsya. Hindi na sila mga katulong lamang. Sila ay naging tunay na kapamilya. Ang pamilyang hindi pinagbigis ng dugo,
kundi ng tapat na pagmamalasakit at pag-unawa sa salitang utang na loob. Salamat, Elias. Sumabay na kayo sa akin. Masyado itong marami para sa isang matandang katulad ko. Nakanghiting tugon ni Valeria. Ang simpleng paanyayang yon ay nagdulot ng malalim na kapayapaan sa kanyang dibdib. Habang pinapanood niya sina Elias at Minda na masayang nag-uusap at nagtatawanan sa di kalayuan, napagtanto niya na ang pamilya ay hindi palaging ang mga taong ipinanganak mula sa iyong sinapupunan. Kadalasan, ang pamilya ay ang mga taong pinipiling manatili sa iyong tabi kahit wala silang mapapala. Kinuha ni Valeria ang tasa ng salabat at dahan-dahang humigop. Ang init ng inumin ay gumapang sa kanyang lalamunan. Nagbibigay ng ginhawa na hindi niya kailanman naramdaman nung umiinom siya ng mamahaling tsaa sa loob ng mansyon ng kanyang anak. Nakatiin siya sa malawak na kabukiran, kung saan ang araw ay nagsisimula ng bumaba. Ang kalangitan ay nagkulay kahel at lila, isang perpektong obra maestra na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang mahabang araw. Natuto na siyang magpatawad. Pinatawad na niya si Armando sa pagiging mahina nito at pinatawad na rin niya si Sofia sa pagiging bulag nito sa kapangyarihan. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa nakaraan. Ibinigay niya ang kapatawaran para sa ikatatahimik ng sarili niyang kaluluwa, habang buong puso niyang niyakap ang katotohanan na ang bawat isa ay may sariling kapalaran na dapat harapin. Sa gitna ng kanyang pagninilay-nilay, ang kanyang paningin ay nahagip ang dulo ng kanilang mahabang daanan patungo sa lumang gate na gawa sa bakal. May isang aninong nakatayo roon, madilim laban sa liwanag ng papalubog na araw. Isang lalaking nakayuko, ang mga balikat ay tila pasan ang bigat ng buong mundo, hindi gumagalaw, ngunit tahimik na nakatingin sa direksyon ng bahay. Ang pananamit nito ay malayo sa marangyang bulto na nakasanayan niya. Ito ay simple, gusot, at tila pagod na pagod sa mahabang paglalakbay. Hindi nangamba si Valeria. Hindi tumibok ng mabilis ang kanyang puso dahil sa galit o takot. Sa halip, isang malalim at payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ibinaling niya muli ang kanyang paningin sa papalubog na araw. Hinahayaan ang huling sinag nito na yakapin ang kanyang mukha. Ang banayad na pag-awit ng mga piraso ng kabibe na nakasabit sa gilid ng bintana, na pilit tinatangay ng malamig na hangin ng dapit-tapon, ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa mga sugat ng nakaraan. Ang anino sa likod ng lumang gate na bakal ay hindi gumalaw ng mahabang panahon. Mula sa malawak na beranda, nakilala ni Valeria ang pormang iyon. Mga balikat na dati ay tuwid at mapagmataas, ngayon ay nakuba na sa bigat ng pagsisisi at kahihiyan. Si Armando. Hindi na siya nakasuot ng mga mamahaling damit mula sa Europa. Ang suot niya ay isang kupas na pantaas at ang kanyang mga kamay na dati ay nagmamando ng libu-libong empleyado. Ngayon ay may mga kalyo mula sa pagbubuhat ng mga kahon sa isang maliit na palengke sa Maynila. Nakarating na kay Valeria ang balita mula kay Elias. Iniwan na si Armando ni Sofia nang tuluyan itong sumuko sa hirap. Ang dating ambisyosang asawa ay piniling sumama sa isang malayong kamag-anak sa probinsya. Nagtatago sa anino ng lipo ng dati niyang pinaghaharian, nabubuhay sa paet at kawalan. Ang kanilang wad na pag-ibig na itinayo sa pundasyon ng pera ay gumuhurin sa sandaling nawala ang kinang ng salapi. Tinitigan ni Valeria ang kanyang anak mula sa malayo. Walang luhang pumatak sa kanyang mga mata, ngunit wala rin itong galit. Sa loob ng matagal na panahon, tinanong niya ang kanyang sarili kung kaya ba niyang patawarin ang taong dumurog sa kanyang pagkatao. Habang pinagmamasdan niya si Armando na tahimik na nagmamasid sa tahanang hindi niya kayang pasukin, nahanap ni Valeria ang kasagutan. Pinatawad na niya si Armando. Ngunit naintindihan na niya ngayon na ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa mga nanakit sa iyo sa dating pwesto nila sa buhay mo. Ang kapatawaran ay ang pagbitaw sa galit upang makalaya ang sariling puso.
Niyakap na ni Valeria ang katotohanan na kailangan munang mawala ni Armando ang lahat upang matuto itong bumuo mula sa ibaba. Hindi niya pinagtabuyan ang anak, ngunit hindi rin niya ito tinawag papasok. Hahayaan niya itong harapin ang buhay na pinili nito dahil iyon ang tanging paraan upang matutunan ng lalaki ang halaga ng bawat putil ng pawis. Bumalik ang tingin ni Valeria sa kanyang paligid. Narinig niya ang masayang tinig ni Minda mula sa kusina at ang mahinang pagtawa ni Elias habang nakikipagkwentuhan sa mga matatanda sa kanilang bahay kalinga. Dito, sa simpleng buhay na ito, natagpuan niya ang katahimikang matagal niyang inasam. Wala nang kailangang patunayan, wala nang pagpapanggap. Napatunayan niya na ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa kawalan ng problema o sa dami ng yaman, kundi sa pagtanggap na ikaw ay sapat na, kahit na walang sinumang pumapalakpak sa iyo. Ang mga taong nasa paligid niya ngayon, ang kanyang tunay na pamilya, pamilyang pinagbuklod ng respeto at dalisay na pag-ibig. Ang hangin ng dapitapon ay nagdala ng pamilyar na amoy ng lupang umulan, tila naghuhugas sa mga huling bakas ng lungkot. Ang kwento ng dakilang mana ay hindi lamang kwento ng isang imperyo ng negosyo, kundi isang pamana ng katotohanan para sa lahat. Sa mundong madaling masilaw sa kapangyarihan at kasakiman, ang pinakamahalagang pag-aari ng isang tao ay ang kanyang dangal. Ang utang na loob ay hindi kailanman mababayaran ng salapi, at ang pag-ibig ng isang ina ay hindi nangangahulugang pagkukonsinti sa kasalanan. Minsan, ang pinakadakilang pagmamahal na maibibigay ng isang magulang ay ang hayaang maranasan ng anak ang parusa ng kanyang mga maling desisyon. Ang tunay na kaligayahan at kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto, kundi nagsisimula sa isang pusong marunong magpasalamat. Isinandal ni Valeria ang kanyang ulo sa silya at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Ang pag-awit ng mga ibon na pabalik sa kanilang mga pugad ay sumabay sa huling sinag ng araw. Sa wakas, ang reyna ay nakapagpahinga na, hindi sa isang palasyo ng kasinungalingan, kundi sa isang tahanang gawa sa kapayapaan, katotohanan, at wagas na paglaya.